Isang negosyanteng Pinoy na nakabase sa Malaysia ang naging susi para matunton at maaresto ang presidente ng Aman Futures Group na sangkot sa bilyong-bilyong investment scam. Halos 3 buwan daw nila itong hinanting doon kasama ang iba pang nabiktimang investor. Michelle Mediana, ikwento mo. 3 buwan nang pinatitiktikan ng mga nalokong investor ng Aman Futures si Emmanuel Amalilio sa Kota Kinabalu, Malaysia. Nasundan raw ang bawat kilos ni Amalilio sa Malaysia sa tulong ng negosyanteng Pinoy na nakabase doon na si Ismail Mapandi. Hindi na biktima ng investment scam si Mapandi. Ikinwento niya sa amin sa telepono kung paano siya nakumbinsing tulungan ang mga kababayan. 3 months ago, maraming dumarating dito ng mga complainant naniningil galing dyan sa Marawi. Tapos humingi sila ng tulong paano nila mahanap si Amalilio. Tinawagan ni Mapandi ang mga kilala niyang negosyante at opisyal sa Malaysia. Aminado siya, hindi naging madali ang paghahanap kay Amalilio. Nakilala raw sa pangalang Muhammad Kamal Said sa Malaysia. Gumamit din umano ng Malaysian at Philippine passport si Amalilio at nagpanggap na Muslim missionary. Nakakuha ko ng yung picture niya at lahat ang naririnig namin na hideout niya, pinapapuntahan ko sa mga tawan ko. Maraming hideout yan, pero sandali lang, maglilipat na naman ng ibang area. Nitong Martes, pasado alas 4 ng hapon, nahuli si Amalilio sakay ng motorsiklo sa Ranau District sa Malaysia. Laking tuwa ng mga biktima nang magkaharap sila sa presinto doon. Biglang natakot si Kamal nung nakita niya ako. Nung nakita namin siya, masaya na kami. Ilang buwan ang pabalik-balik sa Malaysia si Kasibar para matugi si Amalilio. Sinundan niya raw ito kasamang ilan pang nabiktimang investor. Muntik na raw nilang makorner noon pa si Amalilio. Pati ng nanay niya napuntahan namin at saka yung mga pinsan niya napuntahan namin. Yang sabi nila kung mahanap niyo, di kahit anong gawin niyo pwede kasi hindi maganda yung ginawa niya sa atin. Nasa Malaysia na ngayon ang 4-man team ng NBI na susundo kay Amalilio at inaasahang maiuwi na siya sa Pilipinas bukas. Michelle Mediana, News 5. Hindi naman kontento ang ilang biktima ng Aman Futures scam sa balitang naaresto na si Manuel Amalilio sa Malaysia. Dapat daw ibalik din ito ang mga ipon nila na naglahong parang bula. Mula Pagadian City, kwento mo, Fiona Nicolas. Hindi matatawaran ang galit at lungkot na pinagdaraanan ni Mang Wilfredo dahil sa ginawa raw ng Aman Futures sa kanyang pamilya. Nagpakamatay kasi ang misis niyang si Pasita nang mabalita ang nagtatago na ang mga opisyal ng Aman na tumangay ng kanilang ipon. Hantod pagkaroon, ma'am. Adlaw gabi, ma'am. Mag-agas akong luha. Sa butig tipos kagabi, ma'am. Nitong Martes, naaresto sa Malaysia ang itinuturong utak sa 12 billion peso Aman investment scam na si Emmanuel Amalilio. Makikita siya managot siya, ma'am. Makikita siya mapriso siya, ma'am. Pero ang mag-asawang Reynaldo at Sita Pilapil, hindi raw kontento na makitang nakakulong si Amalilio. Kulong siya. Magawas ng kwarta. Mulugwa ang ginang kwarta na, siguro. Tinangay daw ni Amalilio ang 1.7 million pesos na ipon ng mag-asawa mula sa 20 taong pagra-rice mill. Kaya ganun na lang ang pagngingit-ngit ni Mang Reynaldo. Pwede, ako ang anak. Ako ba pa rin siya? Oo. Kainin ko ito, kainin ko. Tito. Sa huling tala ng National Bureau of Investigation sa Pagadian, nasa halos 12,000 reklamo na ang kanilang natanggap kaugnay ng Aman scam. Sa pagkakahuli kay Amalilio, umaasa ang mga otoridad na uusad na ang mga nasabing kaso. Pero para sa mga naging biktima, gaya ni Mang Reynaldo at Mang Wilfredo, na nawalan ng kabuhayan at mahal sa buhay, hustisya pa rin ang mahalaga. Mula dito sa Pagadian, Fiona Nicolas, News 5.